Tulong po, Mami. Bilisan niyo po. Nakalibing na si Mami sa lupa. Umiiyak na sabi ng 7 taong gulang na batang babae sa 911 operator. Ang sumunod niyang sinabi ang nagpasimula ng isang desperadong pagsagip. Buhay pa siya. Ang natuklasan ng pulis ay isang nakakatakot na bangungot, pero ang totoong trahedya ay matagal nang nangyayari. Mula sa isang kaakit-akit ng ngiti at isang matamis pero malupit na kasinungalingan. Kadalasan, mabigat at nakakatakot ang katahimikan sa bahay ng mga Carter. Sanay na si 7 taong gulang na si Emma na maglakad ng maingat at kumilos ng dahan-dahan. Pero kakaiba ang hapon na ito. Ang paligid ay tila mapayapa at tahimik. Umupo siya sa kusina, nakatutok sa pagguhit ng bahay nila, yung paborito niyang bagay sa buong mundo. Sa drawing niya, yung maliit na asul na bahay ay may matingkad na pulang pintuan at 2 bintanang parang mga ngiting mata. Isang malaking masayang araw na may mga sinag na umaabot sa bawat sulok ng papel ang nakasilip mula sa itaas. Isa itong larawan ng dalisay at simpleng kaligayahan. Ano sa tingin mo, Mommy? Tanong ni Emma habang itinaas ang drawing. Lumapit si Maria, ang puso niya'y napuno ng saya. Naku anak, ang ganda, ang saya-saya talaga. Biglang bumukas ang likurang pintuan. Biglang nagbago ang ambience sa kwarto, yung mainit na hangin na may sikat ng araw naging malamig at manipis. Pumasok si Richard Collins, ibinagsak ang mga susi niya sa counter na may malakas na kalansing. Tumingin siya sa pilit ng ngiti ni Maria, tapos sa drawing na hawak ni Emma. Ano to? Tanong niya na walang emosyon sa boses. Lumapit siya at kinuha ang drawing mula sa mga daliri ni Emma bago pa siya makasagot. Itinaas niya ito, walang halatang reaksyon sa mukha. Bahay, araw. Ang creative, sabi niya, pero walang init sa mga salita niya. Pinanood siya ni Emma, yung maliit niyang ngiti ay unti-unting nawawala. Tiningnan niya ng mabuti ang larawan, may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Maganda ang drawing, dahan-dahan niyang sabi, pero may kulang, hindi ito totoo. Bago pa makareact si Maria o Emma, kinuha niya ang kahon ng Crayola. Pinili ng malaki niyang kamay ang itim na Crayola sa gitna ng makukulay na pula, dilaw at asul. Anong ginagawa mo, Rich? Tanong ni Maria, halos bulong na may kaba. Hindi siya pinansin ni Rich. Hinawakan niya ang itim na Crayola at inilapit sa masayang larawan ng anak ni Emma. Hindi palaging maaraw ang mundo, di ba Emma? Bumulong siya ng mababa. Minsan may mga ulap, malalaki at madidilim na ulap, tapos gamit ang serye ng matitinding hagod, sinulat niya ng magulo at pangit na itim na kalat diretsyo sa maliwanag na dilaw na araw niya. Hindi siya tumigil hanggang tuluyan nang naitaboy ang araw, naging madilim at galit na mantsa sa langit ng masayang mundo niya. Ang lakas ng hagod ng Crayola ay nakatabas ng maliit na butas sa papel. Inilapag niya ang Crayola na may malambing na tunog. Ayan na, sabi niya habang hawak ang sirang larawan, mas realistic pa to. Napuno ng luha ang mga mata ni Emma at isang tahimik na patak ay dumaloy sa kanyang pisngi. At tumalsik sa mesa, tumingin si Richard sa kanya na may malamig na ekspresyon. Huwag kang umiyak, hangal lang yang drawing na yan. Matanda ka na para sa ganitong mga kalokohan. Punta ka na sa kwarto mo. Biglang bumangon si Emma mula sa upuan at dali-daling umalis. Nanginginig ang maliliit niyang balikat. Nakatayo si Maria na parang nakapako, puno ng galit at takot sa puso. Lumingon si Richard sa kanya. Mukha niya ay parang walang emosyon at puno ng kumpiyansang nakakataas. Nakikita mo ba ang punto ko, Maria? Pinapalambot mo siya, hinahayaan mo siyang manirahan sa isang pantasya. Kailangan niyang maintindihan kung paano talaga gumagana ang mundo. Tinulungan ko lang siya. Ibinato niya sa mesa ang nadungisan na drawing at lumabas ng kwarto. Iniwan si Maria mag-isa sa nakakabinging katahimikan, nakatitig sa itim na puwang kung saan dati naroon ang apo niyang lalaki. Hindi palaging ganito. 8 buwan lang ang nakalipas, ang katahimikan sa bahay na ito ay hindi dahil sa takot, kundi sa tahimik at banayad na kalungkutan.
Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa na si David, ginawa ni Maria ang isang ligtas at mainit na mundo para kay Emma, pero ito ay mundong may halatang puwang. At sa puwang na iyon, pumasok si Richard Collins, na tila sagot sa isang panalangin. Natakot siyang magsalita. Nagkita sila sa pinakakaraniwang paraan, sa isang grocery store, nang mahulog ng babae ang isang lata ng sopas na dumulas hanggang sa tabi ng sapatos ng lalaki. May ngiting nakakabighani siya at mga matang mabait, at nang kausapin niya si Emma, yumuko siya para makasabay sa taas nito. Hindi siya tinuring na batang kailangang tiisin, kundi bilang isang taong dapat hangaan. Perpekto siya. Dumadating siya sa mga date na may dalang bulaklak para kay Maria at maliit na laruan para kay Emma. Itinutulak niya si Emma sa duyan hanggang sa halos hindi na makahinga sa tawa. Pinapakinggan niya ang mga alalahanin ni Maria tungkol sa mga bayarin. At bilang isang single mom, may malalim siyang pag-aalaga na parang nagbibigay ginhawa sa puso nila. Hindi lang niya pinunan ang kakulangan sa buhay nila. Parang binura pa niya ang alaala na may kulang nga noon. Pinaramdam niya sa kanila na buo na sila ulit. Si Maria na sobrang ingat at protektado sa puso ng anak niya at pati sa sarili niya, unti-unti nang nahulog ang loob. Naniniwala siya sa hinaharap na ipininta niya para sa kanila, isang maliwanag at masayang kinabukasan parang mga drawing ni Emma. Nang lumipat siya sa bahay nila 3 buwan pagkatapos noon, para na siyang huling piraso na pumuno sa puzzle ng pamilya nila. Pero biglang nagkaputol-putol yung perpektong larawan. Nagsimula sa maliliit na bagay, isang helpful na suhestyon kung paano dapat magdamit si Maria, tapos yung basta-basta na pag-dismiss sa mga kaibigan niya na sinasabing masamang impluwensya. Tapos dumating yung control sa cellphone niya, yung palaging pagtatanong kung saan siya pupunta at kung sino yung kausap niya. Yung mga mababait na mata, naging malamig nung hindi siya sumang-ayon. Yung charm niya, naging sandata para i-isolate siya. Yung lalaking dating mukhang tagapagligtas, unti-unting nagpakita na siya ay parang bantay sarado, at yung bahay na tinulungan niyang itayo, nagsimulang maging parang bilangguan. Pinalitan ng mabigat na katahimikan na puno ng tensyon tungkol sa susunod na gagawin o sasabihin niya ang mainit na katahimikan ng dati nilang buhay. Para itong katahimikan sa isang bahay na may halimaw sa loob. Isang Martes ng gabi, naghintay si Maria sa sofa hanggang lampas 12:00 ng hating gabi. Matagal nang tulog si Emma at tahimik ang bahay maliban sa mahinang ugong ng refrigerator. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto sa harap, pumasok si Richard na tila natataranta, maluwag ang kanyang kwelyo at nakalagay ang jacket sa balikat. "Richard, ayos ka lang ba?" tanong ni Maria habang tumatayo. Mas malakas ang amoy ngayong gabi. "Ayos lang ako," ang yabang niya habang itinatapon ang mga susi sa maliit na mesa sa pasukan na may kalabog na nagpanginig sa kanya. Matagal na araw to, client dinner pa, lampas na ng hating gabi, sabi niya ng mahina, halatang may alalahanin. Biglang tumingin siya ng mabilis at noong unang beses may nakita siyang kakaibang ngiti sa mga mata niya, isang malamig at mapananggalang na galit. "Eh ano? Bawal ba sa tao na uminom? Puyat ako. Pinagsisikapan ko to para sa atin, Maria, para sa'yo at kay Emma. Konting pasalamat lang naman, di ka namamatay." Ang mga salita ay parang hampas sa mukha. "Salamat," sabi niya na nanginginig ng bahagya ang boses. "Nag-aalala lang ako." "Huwag ka," sagot niya habang dumadaan sa kanya at patungo sa kusina. "Kaya ko naman alagaan ang sarili ko." Nakatayo siya na parang natigilan sa sala, nakikinig sa tunog ng baso at ang pag-agos ng likido. Yung lalaking dati namang tinatrato siyang parang reyna, ngayon parang istorbo na lang ang tiningnan niya. Yung matibay na pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa na dati ay matatag. Ilang linggo lang ang nakalipas, bigla na lang naging buhangin. Yumakap ang tensyon nung gabing iyon hanggang sa weekend. Medyo iritado at tila walang gana si Richard nung Sabado ng umaga habang nagluluto si Maria ng pancake at nagko-color si Emma sa hapagkainan. Nakaabala siya sa pag-aayos ng mga sulat. Nakuha niya yung statement ng property tax,
Tiningnan niya yung mga numero. Grabe to, bulong niya habang itinatapon yung bill sa counter. Parang nilulubog lang natin ang pera dito. Napilitang tumayo si Maria. Mortgage yan, Richard, at bahay natin to. Sinking fund to. Sagot ni Richard na parang walang emosyon habang nakasandal sa counter. Ginamit niya ang mahinahong tono na hindi tugma sa lamig ng kanyang mga mata. Alam mo, nasa tuktok na ang presyo sa merkado. Pwede na nating ibenta itong bahay ngayon, aalis tayo na may malaking pera. Pwede tayong magsimula ulit, mas malaking bahay, mas magandang lugar para kay Emma. Palaging ginagamit niya si Emma. Lumiko si Maria mula sa kalan, ang spatula niya may tumutulo pang batter. Hindi, sabi niya ng matatag. Hindi natin ibebenta itong bahay. Bakit hindi? Huwag kang masyadong sentimental, Maria. Hindi ito magandang desisyong pinansyal. Dahil bahay ito ng asawa ko, sagot niya. Pumataas ang boses niya dahil sa damdaming hindi niya mapigilan. Ito lang ang tanging tahanan na kilala ni Emma. Ito ang kanyang katatagan, ang kanyang mga alaala, mas mahalaga to kaysa pera. Naputol ang pagpapanggap ni Richard na mahinahon. Alaala, hindi yan pambayad ng bills, biglang sumigaw siya. 4 lang yan na pader, nabubuhay ka lang sa nakaraan. Tumigil sa pagguhit si Emma sa mesa gamit ang krayola. Tumingin siya mula sa nag-aalalang mukha ng nanay niya papunta sa galit na mukha ni Richard. At parang lumiit ang maliit niyang katawan sa upuan. Dahan-dahang inalis niya ng tahimik ang kanyang drawing. Doon nagtapos ang argumento na hindi naayos, parang makapal na usok na nakabitin sa hangin. Pero hindi tuluyang iniwan ang usapin. Naging obsesyon ni Richard yon. Iniwan niya sa counter ang mga listahan ng mga bahay na binebenta, kinakausap niya lagi ang tungkol sa mga paaralan sa ibang bayan. Sa bawat usapan, bumabalik palagi sa bahay, sa pera na nawawala, sa mas magandang buhay na pwede sana nilang makuha kung hindi lang maging matigas ang ulo ni Maria. Ang tunay na pagbabago, yung nagpalit mula sa laging nakababad, natakot sa matalim na pangamba, biglang nagpanik ng may natapon na juice. Miyerkules ng gabi iyon. Pagod na si Maria. Si Richard naman, tuloy-tuloy ang talo sa tinatawag niyang online poker buong hapon, kaya lalong sumama ang kanyang mood sa bawat click ng mouse. Si Emma, na gustong makatulong, bit-bit ang baso papunta sa lababo, pero nadulas ang maliit niyang kamay, kaya bumagsak ang baso sa sahig, nag-iwan ng malagkit na pink na likido sa puting linoleum. Biglang sumabog si Richard, tumayo ng mabilis, mukha niya punong-puno ng galit. Diyos ko, hindi ka ba marunong gumawa ng kahit ano ng tama? Tingnan mo itong gulo, sinasadya mo bang sirain ang bahay na to? Nakakatakot yung galit sa boses niya. Natuwa si Emma, namumula ang mga mata sa takot, agad na pumupuno ng luha. Sumigaw si Richard Maria, dali-daling lumapit kay Emma at niyakap siya ng mahigpit. Aksidente lang yan, bata pa siya. Hindi siya marunong, kailangan lang niya matutong magdisiplina. Sigaw niya, itinuturo ang nanginginig niyang daliri, hindi sa gulo kundi kay Emma. Something you clearly aren't teaching her, dagdag niya. Unti-unting pinihimig ang boses sa isang nakakatakot na kalmadong tono. Pumunta ka na sa kwarto mo ngayon, Emma, iyak ni Maria habang yakap ng mahigpit ang paa ng kanyang ina. Hindi po, Maria, pakiusap niya. Tumibok ng mabilis ang puso niya sa dibdib. Kailangan niyang matuto, sabi ng ina. Nakatingin kay Maria ng malamig at matatag na parang bato. Pumunta ka na sa kwarto mo, Emma. Walang hapunan. Pwede kang umupo dyan at pag-isipan mo kung paano maging mas maingat sa susunod. Talo at natatakot, na lalo pang palalain ang sitwasyon. Dahan-dahan niyang inalis ang mga braso ng anak sa paligid ng kanyang paa. Sige na, mahal. Bulong niya. Nanginginig ang boses sa hindi pa napapatak na luha. Okay lang yan, Mommy. Ay tataas din mamaya. Pinanood niya yung 7 taong gulang niyang anak na babae na nakayuko ang mga balikat dahil sa takot at kahihiyan, dahan-dahang lumalabas ng kusina at paakyat ng hagdan. Yung tunog ng pagklik ng pinto ng kwarto niya, ang pinakamalakas na tunog na narinig ni Maria. Nakatayo siya roon, napapaligiran ng matamis
at malagkit na amoy ng natapang juice, ramdam niya ang sobrang takot at kawalang magawa. Bisita siya sa sariling bahay niya at bilanggo ng galit ng lalaking minsang inakala niyang tagapagligtas niya, yung mga pader na pinipilit niyang panindigan para sa anak niya. Bigla na lang pakiramdam nila na unti-unti nang pumapaligid si Richard, sa wakas ay ipinakita na niya ang tunay niyang halimaw na ugali. Gusto naming tanungin lahat ng mga magulang na nanonood, kung ikaw ang nasa lugar ni Maria, ano ang unang gagawin mo para protektahan ang anak mo? Abangan kung ano ang susunod na mangyayari. Kinabukasan pagkatapos ng insidente ng natapon na juice, bumaba si Maria ng hagdan na inaasahan ang malamig na katahimikan. Pero nakita niya si Richard na nakaupo sa kusina, nakayuko ang ulo sa mga kamay niya. May bagong timplang kape na niluluto na nagpapalaboy ng amoy na kakaibang normal sa paligid. Nang tiningnan niya siya, namumula ang mga mata niya at puno ng hiya na sobrang dami, kaya't napahinto siya bigla. Maria, simula niya nang may pagka-rough ang boses. Pasensya na talaga, hindi ko alam kung sino yung taong yun kagabi, hindi ako yun. Nakayuko siya sa pintuan, nakatupi ang mga kamay, parang panangga sa puso. Mukha ka lang namang si Richard, sabi niya. Alam ko, sagot niya habang tumatayo at dahan-dahang lumalapit. Sobra na yung pressure sa trabaho, sa pera, hindi ko na kaya. Hindi ko ito hinahawakang maayos, pero hindi iyon dahilan para saktan kita. At lalo na kay Emma God Maria, para akong halimaw sa kanya. Hindi ako nakatulog buong gabi, iniisip yung ekspresyon sa mukha niya. Totoong wasak siya. Siya yung Richard na unang nakilala niya, mahina, tila tapat, yung lalaking inakala niyang minahal niya. Pinakamatandang panlilin lang ng abusador. Kumbinsihin ang biktima na yung halimaw ay isang pagkakamali lang, hindi yung tao mismo. Pagod na sa palaging takot, may bahagi kay Maria na desperadong gustong maniwala sa kanya, sa ideya ng kapayapaan, kahit pa ito ay marupok lang. Nakakabaliw, di na uulitin, sabi niya, mahina pero matatag ang boses. Huwag mo na siyang pagsabihan ng ganyan ulit. Tapos na tayo, gets mo? Gets ko, sagot niya, halatang ginhawa ang mukha niya habang dahan-dahang hinawakan ang mga kamay niya. Hindi na uulitin, swear, magbabago ako para sa inyo. Sa loob ng 2 linggo, ang pagbabago niya grabe. Pauwi siya ng maaga gabi-gabi, huminto sa pag-inom, nagdala ng bulaklak para kay Maria at bagong set ng lapis pang drawing para kay Emma. Masyado siyang mapagpasensya, mabait at mapagmahal. Unti-unting humupa ang tensyon sa bahay at pinayagan ni Maria na huminga ng maluwag, umaasang nakalampas na sila sa hirap. Doon niya iniharap ang ideya ng trip. Ibinukan niya ang brochure ng Northwood State Park sa sala isang gabi, habang tahimik na naglalaro si Emma ng mga manika niya malapit lang. Naisip ko, sabi niya na may siglang bata na matagal nang hindi naririnig ni Maria, kailangan nating magpalayo lahat tayo. Walang trabaho, walang bayarin, walang istorbo, tayo lang sa gitna ng mga puno. Pwede tayong mag-camping ngayong weekend, mag-hiking, magkwento ng mga multo, mag-ihaw ng marshmallow, maging pamilya ulit, parang dati nung nagsimula pa lang kami. Ang perfect nung plano, sobra pa nga. Tiningnan ni Maria yung mga makintab na larawan ng mga tahimik na lawa at mga trail na tinatamaan ng araw. Bahagi ng puso niya ang nagnanais ng ganoong kasimple. Parang gusto niyang i-reset lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan na nakakatakot. Pero nang lumingon siya kay Emma, yung anak niyang babae, tumigil na itong maglaro. Nakatingin siya sa brochure, mukha niya hindi mabasa, pero kitang-kita yung kapit niya sa manika. Wala sa mga mata niya yung excitement, puro katahimikan na nakakabahala. Anong tingin mo? Tanong ni Richard habang hindi kumikibo ang ngiti niya. Hindi ba't ang saya naman? Pwede tayong maghanap ng mga oso. Hindi sumagot si Emma, kinuha lang niya ang manika niya at lumapit kay Maria, niyayakap ang binti ng nanay niya ng mahigpit. Malinaw ang kilos niya, ayaw niyang sumama. May bumulong sa isip ni Maria, pakinggan mo siya. Alam niya ito, pero nakatingin pa rin si Richard ng may pag-asa, naghihintay. Sobrang pilit niya. Kung sasabihin niyang hindi,
Babalik kaya ang halimaw? Ang takot doon ang naging malakas na dahilan para kumilos siya. Baka tama siya, baka yun lang talaga ang kailangan nila. Isang weekend na pinilit na magkasama bilang pamilya. Mukhang maliit na sakripisyo yon para sa patuloy na kapayapaan, sabi ni Maria habang hinahaplos ang buhok ni Emma na hindi pinapansin ang tahimik na protesta ng anak. Ang ganda ng ideya niyan. Ang biyahe papuntang Northwood ay napakaganda. Ang ginintuang liwanag ng taglagas ay sumilip sa walang katapusang bubong ng pulang at dilaw na mga dahon sa tabi ng highway. Pero sa loob ng sasakyan, ang atmosfera ay kasing lambot ng tuyong dahon. Si Richard ay napaka-cheerful, palaging nagtuturo ng mga tandang lugar at sinusubukang paikutin si Emma sa laro ng I Spy. Nakaupo si Maria sa passenger seat, pinipilit ngumiti at sumabay sa kanyang kasiyahan, medyo pinalakas ang mga sagot niya. Sa likod naman, tahimik si Emma, parang estatwa. Mahigpit na hawak ang stuffed rabbit na si Patches habang nakatingin sa bintana, pinapanood ang dumadaan na mundo. "Tingnan mo yan, Em! Isang ilog!" sigaw ni Richard. "Pero ang dami ng isda dyan," dagdag niya. Bahagyang umangat ang balikat ni Emma, hindi pa rin inaalis ang tingin sa bintana nang lumiko sila mula sa main highway. Habang dumaraan sila sa paikot-ikot na daan ng parke, napadaan sila sa malaking kahoy na karatula na may nakasulat na Northwood State Park Est 1962. Bahagyang pinabagal ni Richard ang sasakyan. "Ayan na tayo," sabi niya na may ngiti. Tawid sa gitna ng wala, perpektong lugar para makalayo sa lahat. Tumingin siya kay Maria. "Walang makakakita sa'yo dito." Napatawa siya, pero ang biro niya ay parang bumagsak na mabigat sa tiyan ni Maria. Ang campsite na pinili niya ay sobrang liblib, nasa isang maliit na clearing na malayo sa mga pangunahing daanan para sa privacy, sabi niya habang magkasama silang nag-aayos ng malaking tolda. Nagpatuloy ang pilit na pagbati, pero stiff ang kilos nila at pilit din ang usapan. Unti-unting lumulubog ang araw, pinipinturahan ang langit ng mga kulay orange at purple, habang nagpapahaba ng mga aninong parang kalansay sa sahig ng gubat. Sa wakas, natayo na ang tent. Pinalo ni Richard ang huling palo sa lupa habang may ungol ng kasiyahan. "Ayan," sabi niya, pinunasan ang kamay sa jeans at ngumiti ng may dating. "Home sweet home." Nang bumaling siya kay Emma na nakatayo, malapit sa bukasan ng tent. "O di sige kiddo, pasok ka na. At ayusin mo na yung sleeping bag mo. Pupunta kami ni Mom para maghanap ng magandang panggatong bago lumalim yung dilim." Biglang bumalot kay Maria ang kaba. Yung kagubatan na kanina pa lang ay mukhang maganda, ngayon ay tila nakakatakot at madilim. "Siguro dapat sabay-sabay tayong pumunta," sabi niya, na medyo nanghina ang boses. "Medyo late na." "Ayos lang yan," sagot ni Richard na parang hindi na pwedeng pag-usapan pa. Dinikit niya yung kamay niya sa braso ni Maria, medyo masyadong mahigpit. "Hindi tayo tatagal, magiging adventure to." Tumingin siya kay Emma, ngumingiti pa rin pero malamig ang mga mata niya. "Dito ka lang at bantayan ng lugar, ha? Babalik kami agad." Hindi na siya naghintay ng sagot, hinawakan niya ang kamay ni Maria, magaspang at likas na matigas kumpara sa kamay niya, at dinala siya palabas ng maliit na ligtas na bahagi ng kampo. Huling hinala si Maria kay Emma nang lumingon siya. Nakatayo si Emma na parang maliit na anino laban sa unti-unting pamimingwit ng langit, mukha niya ay puting-puti sa takot. Tapos hinila siya ni Richard palayo at nawala sila sa likod ng mga puno. Nawala na ang huling liwanag ng gabi habang palalim-lalim sila sa gubat. Mabilis bumagsak ang dilim sa gubat. Sa loob ng tent, nakaupo si Emma na nakabalot sa sleeping bag niya. Mahigpit hawak ang stuffed rabbit niyang si Patches hanggang pumuti ang mga kuko niya. Ang manipis na nylon na pader na dapat proteksyon sa panahon, parang papel lang laban sa malawak at humihingang kalikasan sa labas. Bawat tunog ay parang banta, ang pagwasak ng sanga, mabigat na yapak. Ang huni ng kuwago sa malayo, malungkot na iyak. Ang kaluskos ng mga dahon sa banayad na hangin. Parang may umiikot na bagay
na naghihintay. Sinubukan niyang maging matapang. Piniikit niya ang mga mata at inisip ang mukha ng nanay niya. Ang kanyang mainit na ngiti, yung amoy niya na parang vanila at araw. Nagsiipon lang sila ng kahoy, paulit-ulit niyang sinabing sa sarili. Babalik din sila agad na may daladalang maraming kahoy. Gagawa tayo ng malaking apoy at kakain ng marshmallow. Yung isipin na yon ang maliit na ilaw sa gitna ng sobrang dilim. Isang oras ang lumipas, tapos isa pa, umakyat ang buwan at naglabas ng mga dambuhalang aninong gumagalaw sa mga dingding ng tolda. Parang mga baluktot na kamay at nakabukas na mga bibig, ang kandila ng pag-asa ay unti-unting nanlalabo, takot at matinding pakiramdam ng pagkabigo ang unti-unting sumisingaw. Nilulunok ang lahat ng hangin sa maliit na espasyo. Nasaan sila? Bakit ang tagal? Biglang nagsingit ang zipper ng tolda, isang malupit na tunog na metaliko na umalon ang puso niya hanggang sa lalamunan. Bumukas ang takip at isang malaking anino ang humarang sa pasukan, nakasilweta sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan. "Mama!" bulong niya, halos hindi marinig ang boses. Pumasok ang anino. Si Richard iyon, mag-isa. Kumilos siya ng may kakaibang kabaliwan, hindi siya tinitingnan. May dumi sa tuhod ng kanyang maong at madilim na latik ng lupa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Sinimulang ipasok ang sarili niyang sleeping bag sa loob ng sako, ang mga galaw niya ay bigla at agresibo. "Nasaan si Mommy?" tanong ni Emma muli. Nanginginig ang maliit niyang boses. Nakabitin ang tanong sa malamig at tahimik na hangin. Hindi tumigil si Richard sa ginagawa niya, hindi man lang siya tiningnan. "Kailangan mong umalis," sabi niya. Malamig at walang emosyon ang boses. "Umalis ka." Isang malamig na takot ang dumaloy, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa takot sa gubat ang unti-unting sumasakop sa kanya. "May emergency ba? Ganun ba?" Ungol niya habang hinihila ng todo ang tali ng bag hanggang umatungal ang tela. "Babalik ba siya?" tanong ni Emma na nahirapang magsalita. "Kailan siya babalik?" Sa wakas, huminto siya at inikot ang mukha na kalahating nasa anino. Walang buhay ang mga mata niya. "Oo, sige bata. Sa loob ng ilang araw," sagot niya ng walang kwenta. "Kumuha ka na ng gamit mo, aalis na tayo." Ang kasinungalingan ay sobrang lamig at kalawak na wala ng lugar para sa pag-asa. Hindi iiwan siya ni Mommy sa gubat. Hindi siya umalis nang hindi nagpapaalam, hindi siya aalis ng walang yakap, hindi niya sasabihin na mahal niya siya sa sandaling iyon. Alam ni Emma na may tiyak na paniniwala na parang bata na may masama talagang nangyari. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang Richard na nagtulak sa kanya sa duyan. Iba itong tao, isang delikadong estranghero na nakasuot ng mukha niya. Tahimik at nakakatakot ang biyahe pa uwi. Hindi nagsalita si Richard, mahigpit ang kapit ng mga kamay niya sa manibela, nakatitig sa kalsada. Nasa likod si Emma, maliit at parang hindi nakikita. Pinapanood niya yung madilim na mga puno na dumadaan sa paligid ng bahay. Dati siyang kanlungan, pero ngayon parang libingan na. Nawala na lahat ng init at kulay dito, naiwan lang yung malamig, kulay abo, at tahimik na lugar. Wala nang amoy ng pabango ng nanay niya sa hangin, wala nang natapos na tasa ng kape sa lamesa, wala nang makulay na sticky note sa refrigerator. Parang hindi kailanman nag-exist si Maria Carter. Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot na gising, puno ng kapabayaan at katahimikan. Si Richard ay parang multo sa bahay, nagkukulong siya sa kwarto niya ng matagal na oras. Sa maliit na home office, ang mababang galit na ugong ng kanyang boses sa telepono ang tanging patunay na naroon siya. Nang lumabas siya, dumaan siya kay Emma na parang kasangkapan lang siya. Ang mga mata niya ay malabo at malayo ang tingin. Hindi siya kailanman nilutuan ng pagkain, kaya ang gutom ay naging palaging kirot sa kanyang tiyan. Natutunan niyang manahimik para makaraos sa mga crackers na maabot niya sa pantry at sa cereal na kinakain niya ng tuyo mula sa kahon. Karamihan ng oras niya ay ginugol na nakayuko sa cushioned na upuan sa tabi ng bintana sa sala. Ang noo niya ay nakadikit sa malamig na salamin.
Tinitigan niya ang kalye. Ang puso niya pumipintig ng may masakit at desperadong pag-asa sa tuwing may kotse na mukha ng sananay niya ang lumiliko sa kanto. Pero bigla siyang nadurog ng pagkadismaya kapag dumaan ang kotse. Sobrang takot at sobrang nag-iisa siya. Sa ikatlong gabi, bigla siyang nagising dahil sa isang tunog. Si Richard ang boses na umakyat mula sa baba, mas matalim at malinaw kaysa dati. Galit siya dahil sa desperadong pangangailangang malaman ng isang bagay, kahit ano. Dahan-dahang bumangon siya sa kama, malamig ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa habang palihim siyang gumapang papunta sa landing sa itaas ng hagdan. Ang maliit niyang katawan na nakatago sa dilim, naglalakad-lakad si Richard sa sala habang may cordless phone sa tenga. Hindi, sinabi ko na darating na yung pera, bumulong siya sa telepono. Kailangan ko lang ng 1 o 2 araw para matapos yung transaksyon. Matagal na tigil. Huminga ng malalim si Emma. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, pangiinsultong sabi ni Richard na may halong malupit na galit na hindi pa niya naririnig noon. Hindi magiging problema yung babae. Nasa ilalim siya ng lupa, doon kung saan ko siya iniwan. Hindi na siya makakapagsalita. Hindi na makakagawa ng gulo doon sa ilalim. Hindi maintindihan ang mga salita, parang lumulutang sa hangin na walang kwenta at nakakatakot. Pinakinggan niya ulit, tapos napabuntong hininga ng matindi, walang pasensya. Oo, nandito na ang babae. Hindi pa siya lumalabas ng bahay. Ready na siyang sunduin kahit kailan mo gusto, basta may dala kang pera. Sandaling tumigil siya. Siya yung kailangan ko para mabayaran ang utang ko. Umikot ang mundo sa kanyang paligid, biglang nagtagpo-tagpo ang mga salitang hindi maintindihan sa isip niya na 7 taong gulang na may nakakatakot na linaw. Ang babae na nasa lupa. Mommy, ready na sunduin ang babae. Hindi pala nagbiyahe ang nanay niya, hindi rin siya babalik sa loob ng ilang araw. Nasa ilalim na siya ng lupa, sa madilim na gubat, eksaktong doon niya iniwan. Hindi si Richard ang naghihintay na umuwi siya. Naghihintay siya ng iba na magdadala sa kanya. Isang alon ng lamig na takot ang dumaloy sa kanya. Grabe ang tindi na parang kinuha ang hangin sa kanyang mga baga. Hindi lang siya iniwan, naipit siya sa isang bitag, at ang halimaw na nagsabing ganyan ay naglalakad-lakad sa kwarto sa ibaba niya, tahimik na parang multo. Yumuko siya palayo sa hagdan. Maliit niyang kamay tinakpan ang bibig para pigilan ang iyak. Umakyat siya pabalik sa madilim na kwarto niya, dala ang nakakatakot na sikreto na parang buhay na nilalang sa loob niya, paikot-ikot at malamig sa ilalim ng tiyan niya. Tapos na ang paghihintay, kailangan na niyang tumakbo. Hindi na kaya matulog, isang bagay na hindi na niya kayang gawin. Pagbalik niya sa kwarto, paulit-ulit sa isip ni Emma ang nakakatakot na mga salitang narinig niya sa ilalim na handa ng kunin. Hindi siya umiyak. Ang pagkabigla ay naging malamig at matigas na balat sa paligid ng puso niya. At sa loob ng balat na iyon, may maliit pero matinding apoy ng determinasyon na nagliyab. Nakahiga siya ng tahimik sa ilalim ng kumot, ang kanyang backpack na isang lihim na bigat na nakatago sa ilalim ng kama at nakikinig sa mga tunog sa bahay. Naririnig niya ang mabibigat na yapak ni Richard, ang kalansing ng bote, ang unti-unting ugong ng telebisyon, at sa huli ang malalim at mabagsik na paghilik na senyales na siya ay tuluyang nakatulog sa sofa. Pero alam niyang hindi siya pwedeng umalis sa dilim. Sariwa pa sa isip niya ang alaala ng malawak at nakakatakot na kagubatan. Ang paglalakad sa gabi ay isang walang saysay na panganib. Maalala siya at mawawala siya. Hindi, kailangang hintayin niya ang araw, kailangang gamitin niya ang liwanag. Ang mahabang madilim na oras ng gabi ay parang sakit na pagsasanay para sa umaga na darating. Mahigpit niyang hinawakan si Patches, ang kuneho, puti ang mga kuko ng kamay niya, at pinipilit niyang huminga ng dahan-dahan at pantay. Isang batang babae na nagpapanggap na natutulog habang may halimaw na nananaginip sa kanyang sala. Bawat tik ng orasan ay isang segundo nang mas malapit sa pagsundo.
Bawat silakbo ng bukang liwayway na sumisilip sa kanyang kurtina ay senyales na nagsimula na ang pinakamahalaga at pinakakatakot na araw ng kanyang buhay. Nang pilitin niyang bumaba sa ibaba, puno ng tensyon at kaba ang bahay. Gising si Richard, naglalakad-lakad sa kusina habang nakadikit ang telepono sa tenga niya. Mukha siyang pagod na pagod, pula ang mga mata at magulo ang buhok. Hindi siya uminom pero kitang-kita ang pagkabalisa niya, parang hayop na naipit sa sulok. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan mong gawin. Nandyan ka dapat ng 10:00. Nasa akin na ang package, ang buntong hininga niya sa telepono, tapos agad niyang pinahinto ang tawag nang makita si Emma na nakatayo sa pintuan. Bigla ang nagbago ang buong kilos niya sa isang iglap. Nagluhob ang mukha niya na parang pilit na nag-aalala bilang ama. "Oy bata, ayos ka lang ba sa tulog?" Ramdam ni Emma ang tibok ng puso niya sa dibdib, pero naalala niya ang unang alituntunin sa pag-survive na natutunan niya nitong mga nakaraang buwan. Maging maliit, maging tahimik. Bahagya lang siyang tumango, halos di halata, nakatingin sa sahig. Hinaplos niya ang kanyang madulas na buhok. Tiningnan ang relo niya ng 3 beses sa loob ng 1 minuto. "Tingnan mo, kailangan ko nang umalis, may meeting ako, sobrang importante, tungkol sa bagong trabaho." Nagsinungaling siya, halatang hindi totoo ang sinabi. Kahit sa tenga niya mismo. "Manatili ka lang dito, huwag kang hahawak ng kahit ano, at huwag bubuksan ang pinto kahit kanino pa man, gets mo?" Tumango siya ulit, ang katahimikan niya ang kanyang panangga. Mukhang inisip niyang natural na ang pagsunod niya, kinuha ang susi sa counter at isinusuot ang jacket. Binigyan siya ng malamig na tingin bago lumabas ng pintuan. Sandali lang ay narinig niya ang ungol ng makina ng truck, ang kaluskos ng gulong sa graba, tapos unti-unting nawala ang tunog sa layo. Umalis na siya. Napatama na ang unang putok ng simula. Pag nawala ang tunog ng truck, agad na kumilos si Emma. Mabilis siyang umakyat ng hagdan, kinuha ang backpack sa ilalim ng kama at isinabit sa balikat. Hindi na ito isang palihim na misyon sa dilim, kundi isang desperadong karera laban sa oras sa maliwanag na araw. Hindi siya dumaan sa front door, tumakbo siya sa likod. Pinipisil niyang buksan ang lock sa sliding glass door, tumunog itong bukas, at nakalabas siya. Ang malamig na hangin ng umaga ang humampas sa kanyang mukha. Hindi siya tumakbo sa sariling kalye. Sa halip, umakyat siya sa mababang bakod sa likod bahay niya, tinawid ang maayos na damuhan ng mga kapitbahay na sina DeWitts. Nakita niya si Mrs. DeWitt mula sa bintana ng kusina habang umiinom ng kape, nakatalikod sa bakuran. Bumaba si Emma sa kanyang mga tuhod, ramdam niya ang tibok ng puso sa lalamunan, at mabilis na umikot sa gilid ng bahay nila hanggang makarating siya sa kabilang kalye. Bawat taong nakita niya ay posibleng panganib. Isang matandang lalaki na nagpapalakad ng kanyang beagle ang kumaway ng mabuti sa kanya, kaya mabilis niyang ibinaba ang ulo at pinalakas ang lakad. Biglang lumiko ang isang truck ng koreo sa kanto, at sumisid siya sa likod ng isang malaking maayos na tanim na puno. Pinipigil ang hininga sa dibdib hanggang lumipas ang mundo ng mga normal na tao na namumuhay ng normal na buhay. Ngayon ay naging delikadong obstacle course ito. Parang multo siya sa sarili niyang barangay. Sa wakas, narating niya ang pangunahing daan na palabas ng bayan, ang mahabang lakad na dati ay nakakatakot sa dilim, ngayon ay naging matinding pisikal na hamon sa ilalim ng sumisikat na araw. Ang itim na aspalto ay naglalabas ng init, at ang bigat ng backpack na may mahalagang bote ng tubig ay nagpapasakit sa kanyang maliit na mga balikat. Ang ingay ng mga dumadaang kotse at truck ay palaging malakas na paalala kung gaano siya kaliit at nag-iisa. Tuwing susubukan siyang lamunin ng takot at pagod, pinipilit niyang mag-concentrate ang isip niya. Inisip niya yung biyahe, kasama ang nanay niya, ginawang mapa ang alaala. Ang tatay niya na mahilig mag-hiking, palaging kwento tungkol sa kagubatan at tinuruan siyang basahin ang mga puno. Ginawa nila ng nanay niya itong laro. Tingnan mo, Emma.
Malinaw na bumabalik ang tinig ng nanay niya sa alaala, maliwanag at malinaw. Ang malaking lumang punong oak na iyon, yung may sanga na parang braso, yun yung nagwawabing higante, palaging bumabati kapag dumadaan kami. Tiningnan ni Emma ang abot tanaw, namumula na ang mga mata niya sa sikat ng araw, tapos nakita niya yon sa kanan ng kalsada, isang napakalaking matandang punong oak, may isang makapal na sanga na nakaunat papunta sa kalsada, na para bang bumabate. Naramdaman niya ang isang halo ng ginhawa at lungkot sa kanyang lalamunan. Nasa tamang daan siya. Dahil sa maliit na tagumpay na to, nagpatuloy siya. Isang oras ang lumipas, halos ubos na ang tubig niya, at parang bakal ang mga binti niya, nakita niya ang susunod na palatandaan, isang kupas at natutuklap na billboard para sa isang lokal na gatasan na may cartoon na baka na may sobrang laki at nakakatawang ngiti. Nang makita niya ang ngumingiting baka, sabi ng nanay niya na natatawa, "Ibig sabihin, malapit na tayo. Oras na para maghanda sa ating adventure." Sa likod lang ng billboard nakita niya ito, ang malaking inukit na kahoy na karatula ng Northwood State Park. Mataas na ang araw sa langit, siguro mga 10:00 na. Wala nang oras na pwedeng sayangin. Gamit ang huling lakas niya, iniwan niya ang mainit at walang lilim na highway at bumangon papasok sa malamig na gubat. Sa mga bahagyang lilim ng gubat, nagsisimula na ang agarang at desperadong paghahanap kay nanay. Pumasok si Emma sa gubat. Ang biglang lamig sa ilalim ng mga puno ay isang magandang ginhawa mula sa init ng araw sa bukas na daan. Biglang nagbago ang paligid, nawala ang ingay ng highway sa likod niya, pinalitan ng mga tunog ng buhay sa gubat, ang masayang usapan ng isang ardilya sa sanga sa itaas, ang paulit-ulit na buzzing ng mga insekto, at ang magagandang tawag at tugon ng mga hindi nakikitang ibon. Sa liwanag ng araw, hindi pala halimaw ang gubat na iniisip niya. Malawak at walang pakialam ang gubat, maganda pero nakakakilabot dahil sa laki nito. Ang paikot-ikot na daan sa parke lang ang gabay niya. Naglalakad siya ng mabilis at determinado. Ang mga maiikling paa niya ay tuloy-tuloy ang galaw, ang mga mata niya ay nagmamasid sa bawat puno at liko ng daan, sinusubukang itugma ito sa mga pansamantalang tanawin mula sa biyahe sa kotse, kasama ang nanay niya. Ang mga sinag ng araw na dumadaan sa mga dahon ay parang nakakalito at nakahihilot ng isip. Kaya hindi siya minsan nakatikwas sa mga nakalabas na ugat o maluluwag na bato. Ang tikatik ng orasan ay parang hampas sa dibdib niya. Sabi niya, 10:00. 10:00 daw. Hindi niya alam anong oras na, pero alam niyang bawat minutong ginugol niya sa paglalakad ay minutong nawala na. "Lumalapit na tayo, Patches," bulong niya sa stuffed rabbit na niyayakap niya gamit ang isang braso. Maliit pero matapang ang boses niya sa malawak na berdeng paligid. "Naalala ko yung malaking bato na, yon parang likod ng pagong," sabi ni Mommy. Kaya ang paglalakbay niya ay patunay ng alaala ng isang bata, isang mapanagawa sa pagmamahal at maliliit na obserbasyon. Yung Turtle Rock, isang batis na dumadaloy sa ilalim ng maliit na tulay na kahoy. Isang grupo ng mga punong birch na parang puting mga buto na nakastand out laban sa madilim na kagubatan. Sinundan niya ang mga mumo ng tinapay na di sinasadyang iniwan ng kanyang ina para sa kanya. Pagkatapos ng matinding lakad na nagpapanginig sa kanyang mga paa at nagpapatuyo sa kanyang lalamunan, sa wakas nakita niya ito, ang maliit na kahoy na palatandaan para sa campsite Loop 14, kalahating natakpan ng mga pako. Isang hikbi ng ginhawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Lumiko siya sa makipot na daang lupa, pinalakas ang takbo. Pumasok siya sa malawak na bakanting lugar, puno ng desperadong masakit na pag-asa ang kanyang puso, at ito'y bakante. Ang tanawin ay parang suntok sa tiyan. Ang bakanting lugar na nalilibutan ng ordinaryong liwanag ng tanghali ay mukhang mas malungkot kaysa kapag madilim. Wala na ang tolda at ang patag na damo kung saan ito nakatayo ay parang isang malungkot at malinaw na peklat. Ang pugon ay isang bilog ng malamig
at kulay abo na abo. Ilang kalat ni Richard, isang durog na lata, isang plastik na pambalot, ay kumikislap sa araw, mga kawawang alaala ng isang malaking kasinungalingan. Ang katahimikan ay ganap, nasisira lang ng kanyang magaspang na paghinga. "Mommy," tawag niya, na may pagkabasag ng boses. "Mommy." Nandito na ako, bumalik sa gubat, na tanging huni ng mga ibon lang ang sagot sa akin. Lumingon siya, pinagmamasdan ng mga puno, mga palumpong, at ang bakanteng lugar, naghahanap ng kahit anong palatandaan, kahit anong bakas. Wala. Wala talaga. Isang bakanteng campsite lang. Ang adrenaline na siyang nagtulak sa kanya para maglakbay ay nawala, pinalitan ng mabigat na katotohanan. Ang pag-asa na naging kalasag, kompas, at dahilan niya para maging matapang ay naglaho na parang alikabok. Nagkamali siya. Dinadala siya ni Richard sa ibang lugar, o mas masahol pa. Iba ang ibig sabihin ng mga salita sa tawag. Isang bagay na sobrang tapos na hindi niya kayang isipin. Bumagsak ang backpack niya mula sa balikat at tumama sa lupa ng mahina. Nanghina ang mga binti niya at pumalubog siya sa tuhod sa gitna ng malawak na bakanting lugar. Isang maliit na nilalang na talo sa malawak at tahimik na mundo. Dumaloy ang mga luha, mainit at matindi, bunga ng pagod at lungkot na parang pisikal na sugat. Nabigo siya, tumakbo siya palayo, nahanap niya ang lugar, pero para wala lang pala. Nawala ang nanay niya, umiyak siya hanggang mga ang lalamunan at mamaga ang mga mata. Nanginginig ang maliit niyang katawan dahil sa hikbi habang pinupunasan ang mga mata gamit ang likod ng kamay. Palutang-lutang ang tingin niya sa bakanteng lugar, tapos huminto ito sa gilid ng gubat, malapit sa kumpol ng mga ligaw na berry bushes. May maliit na tuldok ng kulay na nakabitin sa ugat, parang kumikindat laban sa kayumanggi at berdeng sahig ng gubat. Pale na pamilyar na asul iyon. Ang pag-iyak niya ay biglang nagkaroon ng bagong, marupok na lakas na dumaloy sa kanya. Kumakapit siya sa kamay at tuhod papunta doon. Ang puso niya dahan-dahang sumisipa sa dibdib niya. Maliit lang yang piraso ng tela, punit at marumi, pero yung asul at puting checkered na pattern, hindi mo mapagkakamali. Galing yan sa paboritong damit ng nanay niya, yung suot niya nung araw na yun na sobrang sama nang nangyari. Sinundan ng mga mata niya yung daan kung saan naipit yon, pabalik sa pinanggalingan, isang burol ng lupa na bahagyang nakaangat at kakaibang walang damo. Bumubulong sa isip niya ang boses ni Richard, malinaw at matalim sa liwanag ng umaga. Nasa ilalim pa rin siya ng lupa, dun pa rin kung saan ko siya iniwan. Tumingin siya sa bunton, hindi ito burol kundi libingan. Ang malupit at nakakatakot na katotohanan ay nakatayo sa harap niya, lantad sa liwanag ng araw. Isang kakaibang kalmado ang dumaloy sa kanya. Yung klase ng pakiramdam na dumarating kapag ang pinakamasamang bagay na maiisip mo ay nakatingin mismo sa iyo. Mabilis siyang lumapit sa bunton, hinaplos ng maliliit niyang kamay ang ilang nagkalat na dahon sa ibabaw nito. Malambot at maluwag ang lupa. Dinikit niya ang tenga sa lupa, pero wala siyang narinig kundi ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Bumalik ang pagdududa, malamig at nakakasuka. Ito ba ay libingan lang? Huli na ba siya? Humila siya pabalik habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pero iba ang mga luha na luha ng galit, ng pag-ibig na ayaw sumuko. Kailangan niyang malaman ng sigurado. Huminga siya ng malalim, nanginginig, at sumigaw ng buong lakas, isang hilakbot na sigaw na umaling-awngaw sa tahimik na gubat. "Mami!" Tumahimik ang mga ibon, para bang humawak ng hininga ang kagubatan. Sa mahabang sandaling puno ng sakit, wala nang narinig kundi ang kanyang sariling tinig na umaalingawngaw hanggang sa may tunog na nanggaling mula sa ilalim ng lupa. May marahang kaluskos na parang hayop na nakakulong. Natuwa si Emma, buong katawan niya nakatutok sa bakanteng lupa. Inilapit niya ang tainga sa lupa, nanginginig ng todo ang katawan. "Mama," bulong niya, halos umiiyak, "pakiusap,
Kung naririnig mo ako, tumigil ang kaluskos, tapos may lumabas na boses, mahina, baluktot dahil sa lupa, sobrang pagod, pero boses pa rin ng nanay niya. Isang salita lang ang narinig, isang himala na umakyat mula sa ilalim ng lupa, papunta sa maliwanag na umaga. Emma. Biglang sumabog ang mundo, ang araw, ang mga puno. Biglang nawala ang lahat sa langit, parang nagmistulang isang maliwanag at nakakatakot na punto ng kalinawan. Buhay siya. Buhay ang nanay niya sa ilalim ng mga paa niya. Nangyayari ang pinakakatakot na bangungot at ang pinakaimposibleng himala ng sabay-sabay. Wala siyang inisip na pag-aalinlangan. Hinilan niya ang backpack sa balikat niya. Nagkakagulo ang mga daliri sa paghahanap ng malamig na salamin na parihaba ng phone. Sigaw na sa isip niya ang 3 numero lang na mahalaga. Ang mundong dati ay nagkawasak sa milyong piraso. Ngayon ay naging iisang mahalagang layunin na lang. Si Emma ay nagkaguluhan sa kanyang backpack, nanginginig ang mga kamay niya, kaya halos hindi niya mahawakan ng maayos ang makinis at malamig na telepono ng kanyang ina. Ang maliwanag na sikat ng araw ay nagpapahirap makita ang screen, kaya tinakpan niya ito gamit ang katawan niya. Pumikit siya ng bahagya at tinapik ang berdeng icon ng emergency call. 911 tawag. Ang tunog ng telepono ay parang kakaiba sa gitna ng gubat, isang puwersang gawa ng tao sa natural na himig ng huni ng mga ibon at pagngangalog ng mga insekto. Pagkatapos ng 2 mahaba at nakakaalipong tunog ng pagring, isang kalmadong boses ang sumagot, 911, ano ang iyong emergency? Hello? Hininga ng hininga si Mommy Emma, halos hindi makapagsalita sa sobrang takot. Kailangan mo tulungan si Stepdad Richard, inilibing niya siya sa hukay. Sandaling tumahimik sa kabilang linya. Okay, sweetie, nandito ako. Ako si Brenda. Kailangan mong huminga ng dahan-dahan. Masabi mo ba ang pangalan mo? Umiyak si Emma, palihim na tumitingin sa Park Road, natatakot na bumalik si Richard at dala ang truck niya. Hindi mo maintindihan, kailangan mong pumunta ngayon. Buhay pa siya, narinig ko siya, nasa ilalim siya ng lupa. Pero babalik siya, sabi niya 10:00. Darating ang mga lalaki para kuhanin ako 10:00. Yung tumitiktak na orasan na dati nakakatakot na pakiramdam lang sa isip niya, ngayon ay totoong-totoo na. Naiparating na niya yon sa labas. Nagsimula na siya ng laban sa County Dispatch Center. Andun na sa full swing yung morning shift, may steady lang na manageable na ingay ng minor traffic accidents at mga routine calls. Hawak ni Brenda Miller yung console na parang sanay na siya. Pero habang naririnig ni Emma yung mga salita, ramdam niya ang takot ng isang batang nakakita na ng sobra-sobrang bagay. Nung narinig niya sa headset, nawala lahat ng mga ordinaryong emergency sa isip niya. Yung profesional niyang kalmado ay isang maskara lang, pero lumaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Nagsignal siya ng mabilis sa supervisor niya na walang imik pero malinaw ang mensahe. Buhay na libingan, dinukot ang bata, kasalukuyang nangyayari. Nang kinausap niya si Emma, nanatili siyang kalmado at nakakapagpasiguro. O sige Emma, naiintindihan ko na napakatapang mo. Pinapadala na namin ang tulong ngayon. Sabi mo, nasa Northwood Park ka? Tama ba? Oo, sa Campsite 14. Umiiyak na sagot ni Emma. Pakiusap, sabihan mo silang magmadali. Hindi ko alam anong oras na, pero malapit na sigurong 10. Dali na tayo Emma, promise ko. Sabi ni Brenda habang mabilis ang daliri sa keyboard. Naipadala na niya ang high priority alert, ang mga detalye, sobrang matindi at nakakatakot na para bang kwento lang sa screen niya. All units be advised, may batang nakaline, nagre-report na may ina na nakalibing ng buhay sa Northwood State Park, malapit sa Campsite Loop 14. Ang suspect ay ang stepfather. Sabi rin ng bata, 10:00 a.m. ang deadline para sa posibleng pagdukot. Inuulit ko, tinatrato namin ito bilang aktibong panganib ng pagdukot. At bilang isang rescue, napakahalaga ng oras. Kakakatapos lang ni Officer James O'Connor sa mga papeles tungkol sa maliit na banggaan at nakaparada siya sa gilid ng highway, ninanamnam ang init ng araw sa kanyang dashboard. Ang ganda ng umaga, malinaw at payapa,
Yung klase ng umaga na nagpapagaan ng trabaho. Tapos biglang sumirit ang boses ni Brenda sa radyo at nawasak ang katahimikan. Pinakinggan niya ang mga detalye, nangingitim ang mga kuko niya sa manibela. Ganitong tawag, para ito sa pinakadilim na oras ng gabi. Sa mga anino kung saan naninirahan ang mga halimaw, narinig iyon sa maliwanag na umaga ay parang isang malalim na paglabag sa natural na takbo ng mga bagay. Parang bangungot na nangyayari sa liwanag ng araw. Ang pagbanggit ng deadline na 10:00 ay nagpasiklab ng apoy sa loob niya. Hindi na ito simpleng paghahanap at pagsagip, kundi karera na para mauna siya sa paghanap sa batang babae bago pa man may ibang makasaklob. Dispatch, ito ang Car 7, anin niya sa radyo, mababang boses na parang ungol. 5 na lang akong minuto mula sa south entrance ng parke. Papunta na ako dyan. I-connect mo na siya sa kotse ko ngayon. Nang nakablink ang ilaw niya at umatungal ang sirena, bigla siyang nag-U-turn, kumikiskis ang mga gulong sa mainit na aspalto. Dumaan ng mabilis ang mga pasaherong sasakyan at school bus sa paligid niya. Para siyang misil na puno ng pagmamadali sa mundong tahimik na umiinom ng umagang kape, hindi alam na may tunay at malapit na panganib, ilang milya lang ang layo. Sandali lang, narinig niya sa loob ng kotse ang maliit at natatakot na tinig ni Emma. Please, please, bilisan mo. Napalambot si O'Connor, binitiwan ang boses niya na puno ng tatay na kalmadong pagmamahal. Emma, ang pangalan ko ay Officer James. Papunta na ako sa iyo ngayon at bilis ang takbo ko. Kailangan kitang maging bantay, ha? Sabihin mo agad kung may makitang ibang sasakyan o tao. Sabihin mo agad kung may makita ka. Wala akong nakikita, pabulong niyang sabi, puro puno lang. Mabait na bata ka. Bantayan mo lang ako. Dadalhin natin ang nanay mo. Pinadali niya ang takbo ng sasakyan. Ang sirena ang nagbukas ng daan. Biglang tumigil siya sa liko papunta sa parke. Ang mga gulong niya ay nagbunot ng ulap ng alikabok na nagliliwanag sa sikat ng araw. At nandun siya, hindi lang isang aninong kumakaway gamit ang flashlight, kundi isang maliit na batang determinado na nakatayo sa gitna ng maputik na daan, basang-basa sa sikat ng araw, kumakaway ng may pagkapanik na nagpapakita ng takot na hindi maipaliwanag. Totoo siya, nangyayari ito lahat ngayon. Dispatch, nakita ko na ang bata, sabi niya sa radio. Seryoso ang boses. Walang ibang sasakyan dito, magpapatuloy ako. Bumaba siya ng kotse, ramdam ang init ng araw. Iniwan niya ang mga ilaw na kumikislap bilang tanda ng awtoridad at pag-asa sa gitna ng gubat. Emma, tawag niya. Ang boses niya umalingaw-ngaw sa malinaw na hangin ng umaga. Ayos lang, mahal. Nandito na ako. Tutulungan natin si mama mo. Tumakbo siya papalapit sa kanya. Ang mga maliit niyang paa mabilis ang galaw, ang mukha niya puno ng dumi at luha, pero ang mga mata niya ay nagliliyab ng matindi at desperadong liwanag. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya siya. Sa kanya ipinakita ng mabilis ang daan pabalik sa gubat. Bilisan mo, sigaw niya, manipis at matalim ang boses. Papunta na sila, kailangang hukayin mo siya bago pa sila dumating. Isipin mo na lang na ikaw si Officer O'Connor sa sitwasyong ito. Isa kang veteranong pulis na may 30 taon na sa serbisyo, akala mo naranasan mo na lahat. Normal lang ang umaga, tapos biglang dumating ang tawag sa radyo mo, isang batang boses ang naglalarawan ng isang nakakatakot na bangungot. Ano ang unang damdaming pumapasok sa'yo? Hindi makapaniwala? Isang alon ng nakakatakot na lamig? O kaya'y bigla ang matinding pangangailangang iligtas yung bata? Sinundan ni Officer O'Connor ang maliit at matapang na babae habang siya ay muling pumapasok sa gubat, habang palapit ng palapit ang mga sirena sa likuran nila. Pinangunahan niya siya ng buong katiyakan, ang maliit niyang mga paa ay mabilis na tumatakbo pabalik sa maaraw na parang putikan na naging lugar ng kanyang pinakamalalim na kawalang pag-asa at pinakamatinding pagtuklas. Nasa loob siya! Sigaw ni Emma habang itinuturo ang nanginginig niyang daliri sa hindi natural na burol ng lupa. Dito! Hukayin niyo siya! Buhay pa si Mama! Nang yumuko si O'Connor para inspeksyunin ang lupa, dumating ang mga unang backup units,
isang fire engine at ambulansya na dumaan sa makipot na daang lupa, habang ang kanilang mga sirena ay unti-unting humina na may huling malungkot na iyak. Bumaba ang mga bumbero at paramediko. Ang mabigat nilang gamit na kumakalansing sa tahimik na umaga, si Fire Captain Frank Miller, isang taong kilala ni O'Connor ng 20 taon, ay lumapit sa kanya na seryoso ang mukha habang tinitingnan ang kakaibang tanawin. "Sabihin mo na hindi ito totoo, Jim," sabi ni Miller ng mahina habang dinidilat ang mga mata sa maliwanag na araw. Hindi tiningnan ni O'Connor si Miller. Dinikdik niya ang tenga sa mainit na lupa at nag-sign ng kumpletong katahimikan. Parang naglaho ang mundo, ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon, ang crackling ng mga radyo, lahat ng iyon ay napatahimik ng kanyang matindi na pokus. Sandali lang na walang nangyari, tapos narinig niya, mahina, pero desperadong kukuskos mula sa ilalim. Tumingala siya sa matagal na niyang kaibigan at ang tingin sa mga mata nito ang sapat ng patunay kay Miller. Hindi kayang itago ng profesionalismo o ng mga taong taon ng karanasan ang totoong takot sa mukha ni O'Connor. "Kunin niyo na yung mga pala, Frank," sabi niya. Nanginginig ang tinig sa emosyon. "Sabihan niyo rin ang mga paramedics na ihanda na ang mga gamit nila. Nandyan siya, buhay pa siya." Hindi nagdalawang isip ang kapitan ng bumbero. "Narinig niyo yan," sigaw niya sa mga kasama. "Tara, galawin na natin yung mga pala at sandata. Go, go, go!" Yung tahimik na patag, biglang naging lugar ng nagmamadaling pagkilos. Grabe, pawis-pawis yung rescue sa ilalim ng matinding araw ng umaga. Trabaho ng mga bumbero, parang may kontroladong galit, pawis ang mga mukha, basa na ang mga uniforme nila. Hindi pwedeng basta hukayin lang, kailangan planado, dahan-dahan tinatanggal yung mga patong ng lupa, palihim na kinakalabit ng mga pala sa lupa, parang may desperadong ritmo. Alam ni O'Connor na hindi kaya ni Emma na panoorin to. Dahan-dahan niya siyang inakay palayo sa nakakatakot na hukay papunta sa lilim ng malaking punong oak sa gilid ng bakanteng lugar. Nilimot na ang higanteng kumaway sa kanyang alaala. Pinaupo niya siya, nakasandal ang likod sa matibay at matandang puno. "Dito ka muna sa akin sa lilim sandali," sabi niya, habang binubuksan ang takip ng sariling bote ng tubig at iniabot sa kanya. "Sigurado akong uhaw ka." Uminom si Emma ng kaunti. Hindi inaalis ang tingin sa burol, kung saan ang mga bumbero ay nakaluhod na ngayon, naghuhukay gamit ang mas maliliit at mas maingat na kagamitan. "Uhaw din kaya siya?" Munti ang tinig niya nang tanungin niya. Ang simpleng tanong na nakakasakit ay tumama kay O'Connor parang suntok sa tiyan. Nilunok niya ang buo sa lalamunan niya. "Oo, mahal, sigurado ako," sabi niya ng mahina. "Pero bibigyan natin siya ng isang buong galon ng yelo't malamig na tubig paglabas niya. Ano paborito niyang lasa ng Gatorade? Bibili din tayo nun." Pinagpatuloy niyang kausapin siya, tinatanong tungkol sa paaralan niya, mga paborito niyang cartoons, at yung stuffed rabbit na hawak pa rin niya sa mga bisig. Parang isang marupok na bula ng normalidad sa isang mundong tuluyang nabaliw. Parang paraan para protektahan siya sa malupit na realidad ng gawain. May sigaw ang isa sa mga bumbero. Halatang pinipilit ang boses, tumama ang pala niya sa isang matigas na bagay na may malabong tunog. "Kahoy to! May kahoy ako!" Nagbago ang enerhiya. Naging mas maingat ang paghuhukay. Iniwan na nila ang mga pala, gamit na lang ang mga kamay nila na may guwantes para kamutin ang mainit at tuyong lupa, pawis at dumi ang tumatakbo sa mga mukha nila. Natuklasan nila ang gilid ng malaking piraso ng plywood, tapos isa pa. Isa itong magaspang at pagmamadaling ginawa na kahon. Isang ilalim lupang kabaong na ginawa para sa isang buhay na tao. "Kunin niyo ang mga pry bar," utos ni Captain Miller. "Dahan-dahan lang, dahan-dahan." Pinasok nila ang mga dulo ng mabibigat na gamit sa ilalim ng gilid ng takip. Sa sabay-sabay na paghikbi, pinwersa ng 3 bumbero ang kanilang bigat dito. Bumagsak ang kahoy,
Sumigaw ang mga pako ng hilahin mula sa pagkakahawak at sa huling basag na kalansing, napilas ang pansamantalang takip. Isang sinag ng maliwanag at masakit na sikat ng araw ang tumagos sa kumpletong dilim ng libingan sa ibaba. Nagtigil ang lahat. Nagmadaling lumapit ang mga paramediko. Nagtutulakan sa paligid ng mga bumbero sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakita nila ang isang mukha na maputlang maputla at may mga bakas ng dumi at luha. Isang mahina na kamay ang bumangon, hindi para kumaway, kundi para takpan ang mga mata na matagal nang hindi nakakakita ng liwanag. Isang mahina at malungkot na ungol ang lumabas sa mga bitak-bitak na labi ng tao. Ang sama-samang hininga ng buong grupo ay bumuga sa isang magaspang at hindi makapaniwalang buntong hininga. Buhay siya. Kuhanin na natin siya gamit ang backboard. Agad na nagtrabaho ang mga paramedic ng may kasanayan. Maingat na iniangat si Maria na walang malay. Nanghihina siya dahil sa sobrang tuyot ng katawan mula sa hukay, halos di na siya makagalaw pero mabilis ang pagkiplat ng mga mata niya. Sinusubukang maka-adjust sa sobrang liwanag at gulo sa paligid. Nilagyan siya ng oxygen mask habang inaakyat sa stretcher. Dami ng kamay ang sumusuri ng pulso, presyon ng dugo, at binabalot siya ng silver thermal blanket. Gulat at pag-aalinlangan ang tingin niya, palipat-lipat sa mga mukha, sinusubukang maintindihan. Tapos lumampas ang tingin niya sa mga uniforme at gamit, lumampas sa mga puno at sa araw. At natagpuan nila ang hinahanap ng kanyang kaluluwa, ang kanyang anak na babae na nakatayo sa lilim ng isang matayog na punong oak, isang dambuhalang pulis sa kanyang tabi. Emma, ang pangalan ay isang tuyong huni na nasasalubong ng oxygen mask, pero malinaw na malinaw sa taong para sa kanya iyon. Narinig ni Emma iyon, lumayas siya mula sa proteksyon ni O'Connor at tumakbo ng may galak na halimaw, ang sigaw mula sa kanyang lalamunan, "Mommy!" Lumapit ang isang paramedic para pigilan siya, pero mahigpit na hinawakan ni Captain Miller ang balikat nito at sinabi, "Hayaan mo na siya, anak," na may bahagyang pagkaba sa boses. Naabot ni Emma ang stretcher at hinawakan ang kamay ng nanay niya, yung hindi nakakabit sa IV line. Ang maliliit niyang daliri ay niyakap ang kamay ng nanay niya na puno ng dumi. Sa biglang lakas na parang galing sa adrenaline, itinaas ni Maria ang isa pa niyang kamay at nanginginig na hinaplos ang mukha ng anak niya. Sa gitna ng maliwanag at magulong clearing, biglang nanahimik ang mundo. Nandoon lang ang ina na parang muling nabuhay at ang anak na naglakbay sa impyerno para hanapin siya. Nahuli ng sikat ng araw ang mga luha. Umaagos ang luha sa kanilang mga mukha na parang mga diamante. Tumingin si Maria sa kanyang anak. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal, pasasalamat, at hindi masukat na pagkabigla. "Anak ko," bungang niya, na parang isang marupok na himala. Matapang na bata ko." Huminga siya ng mahina at palihim, pinagtuunan ng lahat ng natitirang lakas ang tatlong salitang perpekto. "Iniligtas mo ako." Sa tahimik at malinis na silid ng ospital, dahan-dahang bumalik si Maria Carter mula sa ulap ng pagod at gamot. Ang unang nakita niya ay ang matatag na nandyan si Officer James O'Connor, nakaupo sa upuan, malapit sa bintana, tahimik na tagapagbantay na nagbabantay sa kanya. Tapos na ang bangungot, pero nagsisimula pa lang ang mga epekto nito. Balot ang mga kamay niya dahil napitas niya ito ng sobra sa mga kahoy na tabla ng kanyang libingan at sumasakit ang lalamunan niya dahil sa matinding uhaw. "Emma?" bungang araw niyang sabi, isang tuyong bulong. "Ligtas siya?" sagot ni O'Connor agad, banayad ang tinig na parang dagundong. Kasama siya ng isang espesyalista, isang mabait na babae, ayos lang si Emma, Maria. Bayani siya. Nang araw na yon, ipinakilala ni O'Connor sila sa team na siyang magdadala ng laban mula sa madilim na gubat patungo sa liwanag ng sistema ng hustisya. Si Detective Tom Reed ay matalim at maingat na tao, walang detalye ang nakakalusot sa kanya. Pumasok siya sa kwarto nang may tahimik na paggalang, naiintindihan
na nasa harap niya ang isang nakaligtas sa trauma. Maria, ako si Detective Reed, sabi niya, habang nananatiling komportable ang distansya. Alam kong kailangan mong magpahinga. Dadalhin natin to ayon sa kaya mo. Ngayon, ang kailangan ko lang mula sa'yo ay ang buong pangalan niya. Tama ba yan, Richard Collins? Tumigas ang mga mata ni Maria na parang may determinasyong di mo aakalain mula sa isang taong mukhang mahina ang katawan. Tumango siya. Oo, Richard Collins. Nagmamaneho siya ng madilim na asul na pickup truck. Habang nagsisimula si Reed sa paghahanap, isang social worker na si Rachel Monroe ang tumutok kay Emma. Hindi siya dumating na may dalang clipboard at mga tanong. Dala niya ay isang makapal na pad ng drawing paper at mga makukulay na silent markers at umupo siya sa sahig kasama si Emma sa maliit na waiting room ng pamilya. Minsan, kapag may malalaking nakakatakot na bagay na nangyayari, gustong magtago ng ating mga salita. Mahirap sabihin ni Rachel ng mahina, hindi tumitingin kay Emma kundi sa larawan na unti-unting iginuguhit niya. Isang simpleng bahay na may araw sa ibabaw. Ayos lang yan. Hindi mo kailangang magsalita tungkol sa kahit ano hanggat hindi ka handa. Sa ngayon, bakit hindi mo ipakita sa akin kung anong kulay ang langit ngayon? Mabilis na umusad ang investigasyon ni Detective Reed. Isang bakas sa telepono ni Richard ang nagdala sa kanila sa isang murang motel sa highway. 2 bayan ang layo. Pumasok ng biglaan ang tactical team sa silid 207 at nakita si Richard na nagmamadaling pinupuno ang isang duffel bag ng mga damit at pera. Mamaya sa malamig at kulay abo na kwarto ng interogasyon, ramdam mo talaga ang kayabangan ni Richard. Ito ay pananakot, bungad niya habang umaatras sa upuan. Wala kayong ebidensya. Gusto ko ng abogado ko. Hindi sumagot si Detective Reed, nag-slide lang siya ng serye ng mga litrato sa metal na mesa. Ang una ay nagpapakita ng nagmamadaling lugar ng paghuhukay sa ilalim ng matinding ilaw. Ang sumunod ay nagpapakita ng punit-punit na plywood na hinuhugot mula sa lupa. At ang huli ay litrato ni Maria na puno ng dumi, payat, pero milagrosong buhay pa. Hawak-hawak ang kamay ng anak niya. Parang wala lang ba yun sa'yo, Richard? Tanong ni Reed na halos bumulong. Napangisi si Richard pero may patak ng pawis na lumitaw sa noo niya. Hindi siya matatag, siguro nawawala siya at nahulog sa hukay. Naghanap ako sa kanya. Ganun ba? Sabi ni Reed habang yumuko. Siguro maipapaliwanag mo ito. Pindot siya sa isang maliit na digital recorder sa mesa. Pumuno ang kwarto ng boses ni Richard, matulis at malupit. Hindi problema ang babae, nasa ilalim pa rin siya doon kung saan ko siya iniwan. Hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka pwedeng manggulo. Oo, nandito na ang babae, ready na siyang sunduin kahit kailan ka handa. Nawala ang kulay sa mukha ni Richard, nagkapunit ang kanyang mayabang na mukha at lumitaw ang isang duwag at takot na tao. Tumayo si Reed, nahanap namin ang pala sa truck mo, Richard, tugma ang lupa sa campsite. May resibo kami ng plywood at pako na binili mo 2 araw bago ang family trip nyo. Nakuha na namin lahat ng tawag mo kung saan inayos mong ipagbili ang 7 taong gulang mong stepdaughter para mabayaran ang utang mo sa sugal. Tapos na ito. Yung huling mahalagang clue galing sa hindi inaasahang tao, si Helen Moore at yung binoculars niya sa birdwatching. Snake na siya mula pa nung simula, sabi niya habang nakaupo sa kusina niya na may perpektong tanawin pa rin ng bahay ni Carter at yung itim na van na madalas dumadaan. Alam ko, gulo to. Akala niya ang talino niya kasi tinakpan niya yung plaka ng putik, pero tama yung sikat ng araw isang hapon at gamit yung binoculars ko, nakita ko yung 3 numero sa dumi. 6, 2, 5. Yung partial plate na yon, yun lang ang kailangan ni Detective Reed. Nakakonect yung van sa isang shell corporation na nagdala sa kanila sa isang warehouse at doon nila na dismantle yung isang human trafficking ring na matagal nang walang napaparusahan. Hindi lang basta halimaw si Richard na sinusubukang itago ang asawa niya, siya yung susi para mabuksan ang mas malaking bilangguan. Hindi naging madali ang paggaling ni na Maria at Emma. May mga araw na maganda, pero may mga araw din na bumabalik yung takot.
bumalik sila sa bahay nila, isang lugar na puno na ngayon ng mga multo ng kasinungalingan, at sinimulan nila ang mabagal at masakit na proseso ng paggawa nitong sarili nilang tahanan muli. Minsan, gigising si Emma na sumisigaw, para bang nakakulong sa alaala ng madilim na gubat, tapos biglang papasok si Maria para yakapin siya. Ang puso niya'y kumakalabog dahil sa takot na parang multo. "Nandito lang ako, baby," bulong niya habang hinahaplos at hinahagod ang anak. "Pangarap lang yan, ligtas na tayo ngayon. Hawak na kita at hinding-hindi kita pakakawalan." Sa pag-aaliw kay Emma, natagpuan ni Maria ang sariling lakas. Hindi na siya biktima, survivor na siya, matapang na tagapangalaga. 6 na buwan pagkatapos nun, nagsimula na ang huling pagsubok, ang paglilitis kay Richard Collins. Pumasok si Maria sa korte, ang hangin mabigat at tahimik. Umupo siya sa unang hanay, katabi sina Officer O'Connor at Detective Reed. Sa kabilang bahagi ng kwarto, nakaupo si Richard kasama ang kanyang abogado, nakasut na mura, mayabang ang ngiti sa labi. Para siyang taong naniniwalang kaya niyang magsinungaling para makalabas sa kahit anong sitwasyon. Nagsimula ang piskal, isang matalim na lalaki na si Davis, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga hindi matitinag na ebidensya. Ipinakita niya ang resibo ng plywood at pala na binili 2 araw bago ang biyahe. Ipinakita niya ang nakakatakot na... Sa recording ng tawag ni Richard, pinatawag niya si Helen Moore sa stand na naglarawan ng kahina-hinalang itim na van. Pero si Richard na abogado, isang madiskarte at confident na lalaki, bihasa sa pagbaligtad ng katotohanan. Pinatawag niya si Maria sa stand. Sa nakaraang taon, ibinuhos nila ni Emma ang kanilang lakas sa lupa, inaalagaan ang napakalawak na hardin. Ito ang kanilang pinagsaluhang proyekto, isang buhay na patunay ng kanilang paggaling. "Ang ganda talaga ng naitayo nyo dito," sabi ni Maria O'Connor habang inaabot ang plato. Tiningnan niya ang anak na babae na ngayon ay hinahabol ang isang paru-parong monarch sa gitna ng mga patubig. Ang kanyang tawa ay parang musika. Tumingin siya sa maliit na grupo ng mga tao na naging pamilya nila, na nagpakita sa kanila ng tunay na kabutihan ng mga hindi kilala. "Hindi namin ito nagawa ng mag-isa," sabi niya, na puno ng puso. "Kailangan talaga ng buong komunidad para gumaling." Lumapit siya kay Emma, na kumuha ng kanyang kamay, sabay silang lumuhod sa tabi ng bagong umuunlad na punong rosas na si Rosie IV at binigyan ito ng tubig mula sa kanang pangdilig. Mainit ang sikat ng araw sa kanilang mga mukha, puno ng tamis ng mga bulaklak ang hangin at naririnig ang halakhak. Isang bagong araw, isang bagong simula, mahirap pero maganda at napakapanatag ng pagsikat ng araw. Habang tinatapos natin ang kwento ni na Emma at Maria tungkol sa kanilang kahangahangang pakikipagsapalaran, hindi mo maiwasang mamangha sa lakas ng pagmamahal ng isang bata. Pero higit pa roon, ang kwentong ito ay isang malakas na paalala sa tunay na buhay ng isang bagay na marami sa atin ay natutunan sa buong buhay. Ang kahalagahan ng pagtitiwala sa maliliit na bagay. Tahimik na tinig sa loob na madalas nating binabaliwala kapag nakaharap ang isang kaakit-akit ng ngiti o perpektong unang impresyon. Tinuruan tayong huwag pansinin ang sariling kutob, yung maliit na pakiramdam sa tiyan na nagsasabing may mali. Ang kwento ni Maria ay nakakatakot na patunay kung gaano kadaling magkunwaring inosente ang isang mandaragit. Isang aral ito para sa ating lahat na pakinggan ang ating kutob, lalo na pag-usapan ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Kapag sinasabi ng puso mo na may mali, hindi ito pagiging drama lang. Pinoprotektahan kayo nito. Sa dami ng nanonood, alam ko na buong buhay niyong ginampanan ang pagiging tagapangalaga, ang matalim na mata para sa inyong mga anak, apo, at kapitbahay. Kayo ang mga Helen Moores ng mundo, yung mga nakakapansin kapag hindi umaabot ang ngiti sa mga mata o kapag ang dating masayang bahay ay naging tahimik. Sana ang kwentong ito ay magsilbing paalala, hindi lang sa mga panganib na nakatago sa harapan natin, kundi pati na rin sa napakalakas at matalinong puso
na taglay nyo bilang taong nasa likod ng channel na ito. Iniisip ko yung mga taong nanonood ng mga kwentong ito at sana nararamdaman nyo na ligtas, mahalaga at pinahahalagahan kayo ngayon. Importante ang kalagayan nyo at nagpapasalamat ako na pinili niyong samahan kami dito. Hanggang sa muli, alagaan nyo ang sarili nyo at ang isa't isa.